Hello people! Entrada 1, 2, 3, smile. Ito yung lunch ng mga amo kahapon na niluto ko na hindi ko na-upload dahil ang dami nating ganap para makahanda sa niluto Pasko. ko to Kahapon, siningit ko yung paggawa ng leche flan, puto bumbong at nagluto din ako ng pansit. At sa dami ng food na pwedeng ipaluto ni amo, ito pa talagang shish barak kahapon. Medyo marami kasing time na kailangan nito. Super dali lang tong lutuin. Ang matagal nito ay yung paglalagay ng filling dahil sobrang liit ng mga algina nito or yung mga bilog-bilog, parang dumplings naman. Usually, pagka nag-request si amo nito, madalang lang din and most of the time, meron akong stock sa freezer. Hindi ko rin in-expect na itong shish barak yung pinaluto niya kahapon at the same time, wala rin akong stock na ubusan. Kaya sa mga oras na yan, sobrang gahol ako dahil siningit-singit ko yung panghanda natin kahit pa paano. Una kong ginawa dyan ay paggawa ng dough. Gumamit ako ng all-purpose flour na 5 cup. Mug yung gamit or coffee mug. Coffee cup. Naglagay ako ng 1 3/4 cup. Coffee mug pa din yung gamit natin. 1 3/4 cup ng water. And naglagay ako ng 1/4 cup measuring cup ng oil or vegetable oil. Pwedeng olive oil. And naglagay tayo ng 1 teaspoon of salt. Kung kailangan mag-add ng flour or water, pwede kayong mag-add. Itong shish barak nagmula sa bansang Lebanon, Jordan, Palestine. Sadyang yung mga amo ko, mixed food lang talaga yung kinakain. Pagkatapos ko naman yun na pakinis yung dough ay sinit aside ko at least mga 10 minutes. Dito muna tayo sa filling. Gumamit tayo dyan ng olive oil and nagisa tayo ng maraming sibuyas. Nilagay ko na yung ground beef. Yung ground beef ko dyan medyo matigas pa yung gitna pero okay lang yan. Yung original na recipe nito merong lintel na brown. Pero this time, or siguro mga 3 beses ko nang nagawa to na si amo nag-request na walang lintel or anas. Paglalagyan nyo to ng lintel, ibabad nyo muna or pakuluan nyo muna yung lintel like nagpakulo kayo ng Sa pangpalasa, asin, paminta, naglagay ako ng mixed spices, paprika, and coriander powder. Then lutuin lang yung ground beef until maiga-iga siya ng konti or mag-oily na. Then kailangan nating palamigin muna yung ating filling para hindi masira yung ating dough and maganda siya tingnan. Then pwede na siyang imolde, pwede na siyang lagyan ng palaman. Kumuha ako ng enough na dough para ma-flatten dyan sa ating baking mat. At i-flatten lang natin yan yung pinakamanipis na kaya nating gawin. Pwede din kayong gumamit ng brown flour dito instead of white. Ito kasi dapat talaga ay meron akong stock sa freezer pang pang Ramadan na preparation. Dapat ay unti-unti ko siyang nilalagay sa freezer or gumawa ako ng pangmaramihan na dough nito para in case na mag-request yung mga amo, meron nang nakastock. Kasi madali lang talaga to siyang lutuin pagka meron nang nakaprepare na ganitong mga bilog-bilog. Gagawa tayo ng parang mini dumplings. Yung laman ay yung ground beef. Ganun lang naman siya. So, kumuha lang tayo ng hugis bilog. Nag-shape lang tayo gamit yung baso kasi wala tayong maliit na cutter. And kunting-kunti lang yung malagay kasi. Kaya super kailangan ng mahaba-habang time. Kailangan talaga yung bakante. Saka ako gagawa nito. Kaso lang kahapon talaga siningit ko tong gawin kasi ito yung request ni amo and wala tayong magagawa. Ito yung gusto niya. And ang ginawa ko dyan, dahil wala talagang oras, sa dami ng dough na ginawa ko, 5 cup yun na flour. Ang ginawa ko ay gumawa lang ako kahapon ng enough para maluto kahapon as request nila for lunch. The rest ng dough and the rest ng filling na yan, kinip ko sa freezer, ay kinip ko pala sa fridge, hindi sa freezer. And kanina ko siya pinagpatuloy. Habang gumawa din ako ng lunch nila kanina, siningit ko din tong continue pagkagawa. Or pinagpatuloy ko yung pagbabalot nito, saka ko nilagay sa freezer. Eh, meron na tayong stock. So, ganyan lang naman yan. Super maliit na circle, lagyan ng filling, and then isi-sealed na parang empanada. And then, paikot mo siyang ididikit yung magkabilang dulo. Hanggang ganito na yung itsura niya. So, nakita nyo, ito lang lahat yung ginawa ko muna para lang yan sa lunch nila and kinabukasan ko na or kanina ko na pinagpatuloy yung iba para ma-stock sa freezer. And ito naman yung sauce niya para lang tayong gumawa ng sauce ng zucchini with laban or kusa with laban. In a blender, naglagay tayo ng 5 cup ng yogurt. Depende yan kung marami kayong gagawin. Mag-add kayo ng yogurt,
Konti lang kasi kaya 5 cup lang yan. And naglagay tayo ng isang itlog at 2 at kalahating kutsara ng all-purpose flour. Then ibe-blend lang natin yan until smooth na yung texture and saka natin ilagay doon sa kaldero. Doon sa kaldero, nag-add ako ng kunting hot water, enough para magkaroon tayo ng light consistency or thick na hindi masyadong thick, hindi din masyadong watery na texture or yung consistency. And sa pangpalasa, naglagay ako ng broth cubes, kalahati, and asin. Naglagay tayo ng paminta. And pakuluan lang natin yan until ganyan na yung kanyang texture. Mag-thick pa yan mamaya pagka ilagay natin yung dough or yung dumplings. Pag kumulo na at okay na yung timpla, unti-unti nating ilagay itong shish barak or yung dumplings sa ginawa natin. Dumplings na lang para makarelate kayong lahat. So, this is shish barak ang tawag nila dito. And ang laman yan, depende sa inyo kung maglagay kayo ng pine nuts. Pero sa akin, hindi na ako naglagay since na yung request ni Amo ay ground beef lang yung ilagay. And yung ating shish barak, lutuin natin yan ng 20 to 25 minutes. Importante na luto na talaga yung harina or yung flour. And dito sa kabilang burner, naggisa tayo ng maraming bawang. Gamit ko ay olive oil and then coriander na fresh. Ginisa ko mabuti yan until lumabas yung aroma. And saka ko binuhos dyan sa ating shish barak mixture. Yung iba nito, naglalagay din ng pine nuts kasamang igisa dito sa sibuyas ay bawang and coriander. Pero ako, ganyan lang. Bawang lang and coriander na ginisa sa kailagay dito. And yun na. Ready to serve na yung ganyan. Isa to sa favorite ng dalaga naming alaga dito pag ganito yung pagkain. And dalawa pala yung way ng paggaluto nito. White sauce, kagaya nitong yogurt, and with tomato. Pagka with tomato, blended tomato lang naman yun with tomato paste, igisa, and lalagyan din yun ng garlic and coriander. And prepare nila to with shairia rice. So ito yung pagkain ng mga amo kahapon for lunch, and yung amin naman ni Bel kahapon ay pansit bihon. And that's it for today's video. Thank you so much for watching.